Kataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Samahan niyo po kami dito sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan po muli tayo ng ating mga partner mula sa Hemaway. At para nga po mabigyan ng kasagutan ng inyong mga katanungan, sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family physician at infectious disease expert. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Doc. Kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko samahan po ninyo kami, aaluin namin kayo sa mga impormasyong pangkalusugan. Samahan po ninyo kami hanggang mamaya pa po tayong 1 hour po ito. 1 hour po ito ng hitik po sa impormasyon tungkol po sa Almoranas. Okay? At iba pa pong pangkalusugan. Kaya kung kayo po'y nakikinig ngayon, ito na po pagkakataon po natin na magtanong kayo at susubukan po nating sagutin yan. Yes, para nga po sa may mga katanungan sa mga tagapakinig natin at taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao, makakasama nga rin po natin sa ating palatuntunan ang brand ambassador ng Hemaway. I-welcome rin po natin sa ating programa, walang iba kung hindi si Miss Jackie Palaganas. Good evening, Miss Jackie. Kumusta po? Hello sa lahat sa inyong mga nakikinig at nanonood sa kanilang tahanan. Magandang gabi at isa na naman pong talakayan ngayong Sabado ang inyong mapapakinggan mula kay Doc Salinel at sa aming dalawa ni Miss Elanie. Kaya tumutok lamang po kayo. Tutok nga rin lamang po, mga naka-standby na nga rin po at mga nakasubaybay sa ating Facebook page na DZRH News. Kapartner nga po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. At para nga po sa mga interesado, ang Hemaway po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. At para nga rin po sa may mga katanungan, maaari nyo na pong isave ang kanilang numero para kung ano man po ang inyong maisip ay maaari nyo pong ipadala sa numerong babanggitin ni Miss Jackie. Miss Jackie? Yes, kung gusto niyo pong makisali sa aming usapan ngayong gabi, maaari po kayong mag-text sa 0998-583-1397. Tsaka po may Facebook page na po pala tayo. Yes, congrats! Wow! Yes, Doc, meron na. So, pwede rin po ninyong bisitahin ang Hemaway. Meron po tayo sa Facebook niyan. Pwede po kayong mag-like at magtanong kung meron din po kayong mga katanungan. Ayan, Speaking of congratulations. magtatanong, yes, mga taga-Muntalban dyan. Mga taga-Muntalban yan. Gusto ko rin pong batiin po syempre yung walang sawa po sumusubaybay sa akin. Nagugulta lang po ako, talaga na po. Nagpo-post sila ng picture namin pong tatlo. Nakakatawa naman pong isipin. Talaga pong may nakikinig at nanonood po sa atin. Si Mami Claudette Rosal. Mami Claudette Rosal, happy viewing, happy listening po. At syempre, si Mami Linda Galvante po, Mami Linda Galvante Cruz, dyan po sa Bacoor, Cavite. And syempre, mga kamag-anak ko po dyan sa Tapas, Iloilo. I hope you'll stick around until 1 hour po. Pag-usapan po natin ang ating pong kalusugan.
Yes, shout out na nga rin pala kay Sir Dem sa Tumira. Ayan yung isang Grab driver, Doc Salinel, no, na talagang laging nakasubaybay nga po sa atin. At tayo ang kanyang background kasama sa kanyang biyahe. Anyway, ngayong gabing ito, pag-uusapan nga po natin isa sa mga hindi masyadong natatalakay dahil nga po nahihiya sila, Doc. Ano? Pero dahil nga po sa Hemaway, sa tulong nga po ng Hemaway, nabigyan tayo ng pagkakataon na maisiwalat ito, ano, at mas madagdagan at mas maging aware nga po ang publiko tungkol sa sakit na almoranas o hemorrhoids. Dito, Doc, may question na kung ano nga daw po ba yung maaaring mangyari or maging komplikasyon, ano, ng taong may almoranas na ayaw daw pong magpa-opera. Well, number one, alam nyo po, I would say na yung bleeding, ano, yung bleeding, yung pagkakaroon po ng dugo, no, pag huling poops mo. Okay? Isa na po siguro komplikasyon kasi hindi dapat yung mag-bleed kung hindi complicated, kung hindi siya magang-maga. Yes. Okay, hindi siya mag-bleed po. Hindi yan puputok, no? Kung yan po ay hindi maga. But then, since na yan po siguro ay magang-maga na dahil baka po napabayaan, hindi po nakainom ng gamot, kaya po may bahid na po ng dugo. At primarily, siguro, kaya nangyayari din po yun kasi nahihiya po kayo magpatingin, magpakonsulta sa inyo pong doktor. Number 2, yung pong microhemorrhages. Okay. Yung pong mga microhemorrhages. Ibig sabihin po, dahil po sa sobrang maga po, nung inyo pong mga ugat do sa dulo po ng anus po ninyo, dahil po sa kakairi nyo, constipated, medyo matigas po yung dumi nyo, yung mga ganun tipo po. Merong nagtatapo na po kayo ng maliliit po na amount po ng dugo which will cause anemia. Anemia po, kulang kayo sa kulay pula po ng hemoglobin sa dugo po ninyo which naku, marami pong mga domino effect, no? Mahirapan kayong makatulog, madali kayong mahapo, madali kayong mapagod, masasakitin, madaling dapuan po ng mga sakit. Yan po ang problema po sa anemia. Number 3 po siguro, pagka napabayaan po natin, talaga po magka-cauliflower yan. Magka-cauliflower po at lagi pong soiled or madumi yung inyo pong salawal, no? At hindi na kayo makakaupo ng maayos, hindi na kayo makakapagtrabaho ng maayos, okay? At talaga po yung quality of life ninyo po ay talaga pong diskaril, no? Kaya po, ay, yan ang naiisip ko lang po na posible po mga komplikasyones po pagka wala pa naman ako nabasa po na it may cause cancer, no? Wala pa naman po ako nababasang ganyan. But then, yun po yung mga tatlong naiisip ko na posible pong mangyari pagka napabayaan po ninyo yung hemorrhoids po ninyo. Pero lahat po ba, Doc, ng kaso ng almoranas o hemorrhoids ay kinakailangang operahan? Or may mga pamamaraan pa namang simple na magagawa o madadaan sa pag-take po ng Hemaway, sa Hindi pagpahid naman ng po mga lahat, no? Sabi ko nga po, pag napabayaan na po ninyo, no? Yung iba naman po, mga kababayan po natin, talagang metikuloso din. Pagdating sa ganyan, talagang they would rather seek consultation kaagad, no? Yung pa lang pong presensya na parang, ba't parang pagpahid ko parang may nakausli? Magpapacheck up na yung iba dyan. Yes. Diba? Kasi parang unusual to, wala naman to dati yung mga ganun tipo. Yung may bahid nga ng dugo, magtatakbo na kaagad po yan. So naagapan kaagad. Yung po maganda po at the same time, napapayuhan po sila kaagad na, nako, kumain ka na mayaman sa himaymay or hibla or fiber-rich foods. Uminom ka na maraming water, gumalaw-galaw ka dyan, huwag ka lagi nakaupo. Yung mga tipo. So nabibigyan kagad ng payo, hindi dumediretso yung sa spectrum na yun na papunta doon, hindi na po dumediretso yun kasi naagapan na po kaagad. So kung maaaring maging maayos yung kanilang diet at yung kanilang bowel movement, Doc, maiiwasan yung paglala ng kanilang almoranas at hindi na po kinakailangan operahan. Yes, opo, posible po mangyari kung maaga nyo pong mai-initiate yung Hemaway po natin na makatutulong po sa almoranas po, yung pong sinasabi po natin mga conservative measures na hot seats, o kaya po fiber-rich foods, o yung maraming water. Sometimes ako, nagbibigay din ako ng mga probiotics, no? Mga lactobacillus, no? Para po tumulong sa digestive process po, para hindi na po constipation or constipated yung pasyente. Yan po, nakakaginhawa naman po yun at the same time, hindi na po nagiging komplikado yung kaso.
Eto, Dok, na-mention nyo nga rin po kasi yung hot seats bath, ano? Sabi dito, Dok, sa hot seats bath ba, mas gagaling kung may asin at guava leaves? Kasi yung mga nakatatanda, ano, may mga sinasabi na kapag may dahon nga daw po ng bayabas, ay mas makakatulong na pangpahilom ng sugat. Sugat ba maituturing, Dok, ang almoranas? Alam niyo po kasi yung ibayabas kasi may antibacterial effect yan. Oo. Tapos may mga ano rin po yan, na may cause healing, no, somehow. Yung asin, parang wala akong makitang dahilan. Pero kasi kung pausok lang naman po, lang po. Ang purpose po niyan kasi is anti-inflammatory kasi yung pausok, no? Okay. Para mabawasan po yung maga, no? Yun po ang kinakailangan, ang gusto po natin. Huwag yun na po lagyan po ng laurel sa kanang paminta, baka adobo na po lumabas doon. Diba yung mga ganung tipo, diba? Water lang po na kumukulo po is already enough. Okay? Kinakailangan lang po, wag niyo pong uupuan po yung arenola or kung ano man yung palanggana dyan kasi po mainit po yun. Ang kinakailangan po naka-squat lang po talaga tayo or nakatuwad lang po talaga. Yung pong kinakailangan po madaanan po nung usok po ay yung pong pinakaanos po ninyo kasi nandun po yung masakit, nandun po yung mahapde, nandun po yung maga. Yun po ang purpose nun. Pero hindi ba, Dok, mas lalong uusli yung nakalawit doon sa anus area kapag naka-squat siya for 15 to 20 minutes dahil nga po nag-hot seats bath? Hindi po. Alam niyo po yung, kasi para pong ano yan para pong elastic yan po, no? Pagka umiri po kayo, babalik po. Okay. Para ganun, no? Ganun, babalik po yan. Yung kaso nga lang po, kung, ang sasabi ko po, isang labas. Oo. Balik ulit. Yung ganon. Kaso nga lang, kung ganyan kayo ng ganyan lagi, nga. Oo. Kaso constipated kayo, hindi nyo po nagagawa yung binanggit po natin na fiber, maraming sa gulay, prutas, tubig, galaw ng galaw, exercise po. Kinakailangan nyo siguro mga 3-4 na bago po mailabas yung lahat ng content. So yung proseso na yung pabalik-balik po, yan na po unti-unti po lalabas na po yung ano doon. Yung fleshy material doon, di ba? Uusli na yon. Okay? Yun na po. At the same time, syempre, as we grow older, no, nagkakaedad na po tayo, nawawala na po elasticity. Kaya ibig sabihin, bumalik po lahat, may maiiwan. Okay. Okay? Yun na po yung purpose ng parang meron na po mga cauliflower, yung mga ganun tipo. Yun na po yung sinasabi po natin. Kaya dapat po talaga age per se, no? Age per se po is a risk factor for hemorrhoids, no? So, kinakailangan talaga po hangga't bata pa tayo, hangga't aktibo pa tayo, gawin po natin pong maging mapag-exercise, mayaman sa gulay. Alam ko, sasabihin nyo, KJ naman si doktor na to. Yung mga ganito. Pero alam nyo po, looking back, kung pag-iisipan po natin mabuti po yan, talaga pong going back to the basic talaga will really help our health a lot, no? Yung pong, kasi nga po, syempre ngayon kasi puro, aminan na po natin talaga, lalo na po yung mga fast food. Yes. No? Yung mga fast food, na talagang puro karne, di ba? Puro ganyan na po. So talagang bulk forming ganyan, matigas talaga, no? Yung pong kulang na po tayo sa tubig, okay? Kulang na po tayo sa paggalaw. Kasi wala na po tayong galaw kung nakaupo lang. Okay, tablet, cellphone, Netflix, YouTube, and everything po. Kaya po ang nangyayari po talaga, yung lifestyle po talaga natin medyo hindi maganda. Kaya po, hindi lamang po almoranas ang pwedeng pumasok sa ating pong kalusugan. Marami pa. We're talking about non-infectious disease, no? Like hypertension, diabetes, obesity, arthritis. Samot-saring sakit talaga. Pag tayo pag tumaba po tayo, isang risk factor yan for cancer. No? So, kinakailangan talaga po, mag-isip din po talaga tayo. Okay. Pag-isipan nyo na nga rin po yung mga katanungan ninyo at maaari nyo pa rin po yung ipadala sa hotline number ng Hemaway. At yan po ay uulitin sa atin ni Miss Jackie para sa mga kakatune in rin lamang, Miss Jackie. Sa mga gustong makisali sa ating usapan, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0998-583-1397. Usapang almoranas o hemorrhoids, babalikan po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV Saturday edition. Kasama pa rin po Eleni Bensal, Dr. Ray Salinel Jr. at Miss Jackie Palaganas. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Lunas sa Almoranas. Para nga rin po sa may mga katanungan, Miss Jackie, ang ating hotline number para sa Hemaway. Yes, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0998-583-1397. At Miss Jackie, yung presyo at kung ilang piraso nga po ng capsule ang Hemaway. Okay. So, ang ating Hemaway po ay capsule form. Ulitin ko po. So, ito po ay mabibili sa Mercury. Ang halaga po nito ay 25 pesos ang isa. Ngayon, kung kailangan po natin ng isang box, ito po ay nagkakahalaga ng 750 per Okay. box. At eto nga Miss Jackie, mga katanungan nila sa ating text line. Yes, so dito nga may nagtanong, Dok, ang sabi, may nakakapana daw siya, pero wala daw dumudugo. Hemorrhoids na daw po ba yun? External hemorrhoids yon. Okay. External hemorrhoids po yon. Malalaman nyo po na external po yon kasi ang normal po talagang appearance ng ating pong anus, para pong lips. Pag may nakauslit na, external hemorrhoids na yon. Okay. Para may So, nakadila, gano'n. Oo. Huwag nyo na pong hayaan po na lumala yon, lumobo. Okay? Lolobo yan pag lagi kayong constipated. Okay? So dito siguro, pwede pa yung mga topical. Okay. Pwede pa yung mga topical na pahid-pahid lang po muna. Pero pagka magkaroon na po tayong problema po sa kaloob-looban, internal hemorrhoids na po, magana po. Lagi po kayo nakaupo, ubis po kayo, wala kayong exercise, puro kayo matitigas sa pagkain, karne, yung mga ganyan tipo soft drinks, ayan, yung mga ganyan tipo bisyo, sagarlo at alak po, ayan, baka po lumala. Yun, okay? Pwede pong may konti pa ho kayo nakakapa, pero sa loob pala, internally po, namamagana. Okay. Okay? So, posibleng baka po sa susunod po na ilang constipation kayo, no, umire, baka mamaya pumahapdi na po yung pag-upo ninyo. Okay? At the same time, baka meron ng dugo na tumulo, yung mga tipo. So, kinakailangan po, gamutin na po natin yan. Kapag ba, Dok, mahapdi or sabihin nating maga yung ugat sa loob, Oo. yung sabi nating internal hemorrhoids, ano yung pakiramdam niyan? Para bang masakit Mahapdi, yung hindi ka tiyan talaga din makakaupo ng or masakit mahusay. yung puso? Hindi mo alam kung right, yung ibibigay mo ba yung kanang pigi mo o yung kaliwang pigi mo or you will go so straight. Yung mga talagang hindi ka magiging comfortable. No? Hindi ka magiging comfortable talaga. Hindi biro yan kasi marami na ako mga pasyente po na may hemorrhoids po. Talaga sila mismo nagsasabi po like yung mga rider kong pasyente, mga food rider, talaga pong yung mga MTC, mobile taxi. Mobile taxi. Ayoko magsabi ng mga TNVS. pangalan eh. Tama ba yun? Mobile taxi? Mobile taxi, di ba? Ayoko magsabi ng mga pangalan. Baka mamaya sumikat eh, di ba? Advertisement po. Advertisement yun. Ayan, hindi sila makapagtrabaho ng maayos. Talaga pong
360 degrees talaga po nagbago yung kanilang yung kanilang pong quality of life, no? And ang nakakagulat po dito kasi mga bata pa sila. Like 30 plus pa lang, yung isa kong pasyente parang late 20s pa lang. Okay. Yung hindi naman ganun katabaan din. Okay? Kaso talagang siya, yung bang carnivorous. Mahilig sa karne. Oo, talagang mahilig Kulang sa sa karne. fiber. Talagang inaamin naman niya talaga hindi niya kilala si gulay, yung mga ganun tipo. Hindi rin siya masyadong mapainom ng tubig kasi doon kasi hindi po ako uminom ng tubig kasi nga po nagmamaneho po ako. Ang tendency po kasi pag inom ako ng tubig po, ang tendency ko lagi akong park ng park. Alam mo yun, kaya ganun. So talagang yung lifestyle din talaga magbabago. Kaya po dapat talaga siguro ibabalanse natin lahat, no, para po magampanan natin yung work natin at the same time yung kalusugan din natin, nababantayan din natin. Eto, may text rin dito, Miss Jackie, kung ang Hemaway daw po ba ay pinapahid o iniinom? Opo. So ulitin po natin, ang ating Hemaway po ay iniinom. Hindi po ito pinapahid. Wala po tayong cream. Okay. Ayan. So, papaano nga naman daw po ba yung pag-take ng Hemaway, Miss Jackie? Yung tamang dosage, Opo. So, usually, ang ating nire-recommenda po sa mga pasyente nating may hemorrhoids ay iinumin nila ang Hemaway ng 2 tableta sa umaga, 2 tableta sa tanghali, at 2 tableta sa gabi sa unang 4 na araw. Okay. Tapos sa ika-5 araw hanggang ika-7 araw, 2 tableta na lang sa umaga, 2 tableta na lang din sa gabi. Tapos po, after pa po nun, ang maintenance dose natin ay 2 tableta na lang po, araw-araw. Okay. Pero syempre, sabi nga ni Doc, 'di ba? Madalas niya sabi niya, depende pa rin kasi sa severity ng case ni patient. So mas mainam po talaga may konsulta pa rin ng ating doktor. Okay. Yung nabanggit niyo po, Miss Jackie, is for mild to moderate na Yes kaso po. ng Almoranas. Opo. Oo. Para sa mga, yung may mga pagdurugo na or sabihin nating may komplikasyon, Doc, yung Pero medyo alam mo ako, kahit na hindi pa moderate, Oo. kahit na mild pa lang, o kahit nga external hemorrhoids pa nga lang, nag-uumpisa na ako miski 2 tablets a day. Opo. Alam mo yung ganun ako ina-anticipate ko na lahat. Oo. Lalo na kung yung pasyente ko naman po talaga ay medyo affluent ng konti, parang may can afford naman, yung mga ganun, hindi ko na siya titipirin. Oo. Alam mo yon. Kasi alam ko yung quality of life niya pwede bilang mabago eh. Yes. Kung punas-punas lang. Oo. And sometimes, yung pasyente mismo magsasabi, Dok, pamahid lang. Sila mismo magsasabi. Oo. Hindi gano'n. No? So ako, ginagawa ko, bukod sa pamahid, nagbibigay na talaga ako ng mga low dose na diosminhesperidine sa mga pasyente ko. And true enough naman, pagbalik na after a week or 2, Dok, okay na ako, wala na akong problema, yung mga ganun tipo, di ba? Pero yung sabi ko sa kanila, posibleng bumalik yan. Posibleng bumalik yan. You really have to watch out, no, for your lifestyle. Okay. Yun yung dahilan, Doc, kung bakit bumabalik-balik. Dahil nga pa rin po, Yes. napapabayaan yung kanilang lifestyle. Bumabalik muli sa pagkain ng karne, less yung pagkain ng fiber food na nakaka-trigger or nakakadulot ng hirap sa kanilang pagdumi. Yes, kasi nakakalimutan kasi nila na tumatanda na rin sila. No, nakakalimutan nila yun. Nasabi ko nga po, age per se is a risk factor for hemorrhoids, no? Nalala ko po tuloy, sumalangit naman po yung aking abuting ama, nasa langit. Nag-birthday siya noong November 19. Okay? At the death anniversary niya sa November 25, malapit na sa Monday na. Okay? Naalala ko noon, ganito talaga ako bumilib sa nanay ko. No? Kasi talagang lumalaki yung tiyan ng papa ko kasi punong-puno, hindi niya na mailabas. Oo. Yung poops, no? So, ang pobre kong ina, dudukutin niya talaga. Kasi talagang, oh my God, sabi ko gano'n, sana naman nagdoktor ka na rin. Sabi ko sa kanya, talagang, kaya kami, magastos kami sa gloves noon eh. Duduko talaga niya. Kasi nga, nagbabago na, everything changes, no? Okay. As we grow older talaga po, yung elasticity nawawala. Kaya nga po tayo nagre-wrinkles eh. Kaya tayo nagre-wrinkles na po. Kasi yung mga collagen, yung mga proteins and everything po, elasticity, ganyan. Nawawala na po yan. Nababawasan na po yan. Okay? Hindi pala nawawala. Sorry. I stated to be corrected. Nababawasan na po yung mga elasticity and everything ganyan. So, importante ko talaga na ngayon pa lang pong
bata pa tayo, parang tuturuan mo na Oo. yung sistema mo. Pagtulog mo, you sleep early, you wake up early. Yung parang ganun. You eat yung body clock mo, healthy, diba? body clock mo, i-accustom mo na siya. Kung ikaw ay nakakadumi ka araw-araw every morning, ganyan, dahil nakakatulong yung kumain ka ng isang oncan or isang orange or isang ganon, gawin mo na everyday na yon hanggang sa pagtanda mo na parang ganon. Ako, I notice something that whenever I eat mga nuts, parang nakakatulong siya ng malaki. So, pagka medyo parang feeling ko, parang magko-constipate ako, kakain ako ng maraming Yun yung peanuts, kakainin yung mga mo, ganun, oo. yung mga ganun. Parang, kailangan alam mo na eh, dapat you should know yourself very Correct, well. oo. Parang ganun. Pero, ang napansin ko talaga, na since na ako'y naging doktor, sinasabi ng nanay ko, hoy, nung bata ka pa, hindi ka kumakain ng gulay. Ganun ko ng nanay ko. Diba? Late syempre nalaman ko talaga yung true value ng gulay talaga, ng fibers. No? Talagang ano yung ginagagawa ito sa katawan po natin. Alam niyo po yung mga fibers, himaymay, or hibla. Para pong walis talaga yan, walis. Lahat po ng mga kalat, wawalisin yan, papunta sa dulo. Okay? Tapos since yan po ay may mga indigestible at saka digestible part, okay? So the other part there, magiging malambot yung dumi mo. Yung mga ganun tipo. Yung iba naman part will make your poops konting hard ng konti. Kasi you need to have a konting push eh. Oo. Kasi kung hindi, medyo masabaw or parang LBM ka na. Yung mga ganun tipo, di ba? Yung mga ganun tipo. So, not to mention the fact also na yung vitamins and minerals nasa gulay talaga, nasa fruits po, 'di ba? Kinakailangan sanayin mo na yung sarili mo. 'Di ba? Kaya ako whenever uma-attend ako or na-invite ako ng mga May mga overnight conferences Oo. over sa mga hotels, naku, I'm so grateful talaga sa mga pharmaceutical friends ko na ini-invite ako sa mga overnight, no? Yes. Overnight po yan, hindi kayo pwedeng umuwi. Kaso nga talaga, Diyos ko, puro aral lang gagawin namin talaga. 3 hours kaming gabi, kinabukas sa pagising namin. May seminar na Ibig naman. sa mahaba yung tulog mo, hindi, aral na naman kami, yung mga ganun tipo. Pero kasi, since na libre yung food, dinner, libre yung breakfast, buffet pa, sawa pa, yung mga ganyan tipo, inuupakan ko talaga, alam mo, salmon. Kasi magkano ang salmon? Sa totoo Diba? lang. Oo. Yung fish. Sulitin na, yung mga Dok. fillet na fish. Talagang sinusulit ko yan. Yung mga vegetable salad. Ay, grabe. Crispy, ganon. Ang talagang hindi mo ako masyado mapapakain nung mga cakes, mga Pastry, yung ganon. dessert. Hahanapin ko talaga, tatanungin ko talaga yung chef. Sabi ko, sir, you don't have pineapple, apple, cantaloupe or yung pong melon or pakwan po. Wala po kayo. Talagang yun ang hinahagilap ko talaga. Kasi hindi ko nakakain yun pag kumbaga. On ordinary days, kasi, di ba? bihira na kasi nakikita mong yung karito na mayroon parang pieces by pieces na pinyan, gano'n na nabibili mo siya, gano'n. Bibili ka talaga buo eh. Buong pakwan, buong pinya, ikaw pa magbabalat, ikaw pa di ba? Parang napaka ng proseso, di ba? Kaya pagka ganyan, sinasamantala ko talaga na pagka may nag-invite sa akin, oo kagad ako. Kasi hinahanap ko talaga kaagad yung fruits. Una ko hanapin talaga mga isda. Una ko, kasi hindi ko nakakain yan. Kasi because of di ba nakatira ako sa isang condo pad. Sa schedule nyo. Oo, yung schedule ko, di ba? Puro karne na lang, puro na lang dry, yung pagkain, di ba? Yung mga ganun tipo. So, hinahanap ko talaga yan. Kasi doon ko talagang, simula naging doktor ako, I've been a licensed doctor for 31 years. Yan talaga yung true value talaga po ng gulay saka fruits talaga po. At saka yung water. Ako in my clinic, Balbidos, wala akong soft drinks. Ayoko ng soft drinks. Talagang lemon water. Talagang lemon water talaga yung iniinom ko. Kasi alam ko, bukod sa vitamin C, which citrus, kasi nga plant-based yung Diospynispheridine, di ba? Diyan galing po yung anak niya, yung molecule niya, nung citrus na yan. Diyan po galing po yung Diospynispheridine na, which makes our hemaway. Yes. Usapang almoranas at hemorrhoids, papaano nga rin po ba ito maiiwasan at gagamutin? Yan pa rin po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. At ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Para nga rin po sa mga may katanungan pa, wala pong sawang ibibigay sa atin ni Miss Jackie ang kanilang hotline number. Kahit na mag-ring, mag-vibrate ang kanilang cellphone, Miss Jackie. Yes, maaari po kayong sumama sa aming talakayan ngayong gabi. Mag-text po kayo sa 0998-583-1397. Maaari din po kayong magbigay ng message or comment sa aming Facebook page, Hemaway. Okay. Paalala nga rin lamang po natin sa mga magme-message tungkol sa almoranas o hemorrhoids rin lamang po yung ating i-deal or tatalakayin. Kaya naman po, yung ibang katanungan tungkol sa mga karamdaman pa sa puso, sa baga, sa bituka, ay si Doc Salinel po ang sasagot dyan, diba? Siya po ang ating kasama dyan. Pero actually po, mga kaibigan, kung may mga tanong po kayo mga ganyan po, which is out of the topic, Yes. okay, pwede nyo po ibato yan dito. Sasagutin po natin sa mga susunod na mga episodes yan, a little by little or one by one. Sasagutin po natin. Baka sabihin, napaka naman tong na to, almoranas na pinag-uusapan. Hayaan nyo po, wag kayong mag-alala po. No? Malay nyo, may connect pala. Yes. Malay nyo po, may connect pala. Sa almoranas po yung tanong po ninyo, di ba? So, sasagutin po natin. Mag-text lang po kayo. Huwag nyo pong patulugin si Jack. Okay lang yan, Doc. Pero sa Mercury lang ba available ang Hemaway? Yes, Doc. Currently, Mercury available lang po siya, Doctor. Pero sooner or later, baka magkaroon din po tayo ng Shopee and Lazada po. Para mas, ano tawag dito, convenient sa ating mga tagapakinig or pasyente po. Yes. Okay. Oo. So eto Doc, may question dito pag pregnant daw po ba, advisable pa rin daw po ba mag-hot sits bath kung may almoranas? Uy, tama po yan, That's a very good question. Kasi po, wala pa po tayong clinical studies kung pwede bang uminom ng Hemaway ang isang buntis. Yes. Okay? So, yung mga conservative measures like
kahit po kayo ay buntis, maglakad kayo na maglakad. Oo. Okay, importante po yun. Number 2, hot seats po lang ang pwede lang po nating gamutin. Pwede po nating gawin. Okay? So, every time po na kayo po ay pupoops, okay, sundan nyo po kaagad po ng hot seats yan. Okay? Para po lumiit-liit, mabawasan po yung pamamaga every time po kayo dudumi. Yes. Sabi nga natin sa mga previous episode natin, Doc, na prone or susceptible ang mga buntis sa pagkakaroon ng almoranas or ng Yes. hemorrhoids. Oo. Pero eto, Doc, usually, pang ilang buwan ito nag-a-appear para sa mga buntis? Well, alam niyo po kasi, pag lumalaki kasi yung baby, Oo. lumalaki po yung baby po, nadadaganan po talaga yung mga ugat sa kay bituka sa baba. So, tumataas po talaga yung pressure doon sa mga ugat po doon sa dulo, Oo. doon sa anus po, which, yan po yung pwede po magkaroon ng internal hemorrhoids. Now, very common din, no? Very common din po talaga din yung constipation. Constipation sa kababaihan at buntis. Oo. Okay? Kaya naman po, mas common po, lalo na po yung mga multi-gravid o yung mga nakatatlong pagbubuntis na, pang-4, pang-5 po. Sila po yung talaga pong, dahil siguro sa kakaire, Aha. no? Sa ire po nila, yung para po mailabas yung baby po, talaga pong susunod po talaga yung nasa tabi, Oo. yung pong anus po ninyo. So, understandable po yun, di ba? Now, ang importante lang po talaga, kumain kayo ng maraming gulay, kumain kayo ng maraming fruits, uminom kayo maraming water po para makatulong po sa inyo pong pag-move ng bowel. Oo. Ayun nga rin yung sinasabi ng mga nagbubuntis, 'di ba, Doc, na malapit na pong manganak, hindi nga rin po nila maintindihan kung manganganak na sila or yung nadudumi lang sila. Totoo yun. Oo. Mrs., ire po kayo. Naalala ko nung nagtitraining pa ako noon. Ng family medicine sa Ospital ng Maynila. Mrs., kasi nag-rotate kami sa lahat ng specialty eh. Mrs., ire. Mrs., hindi yung kakambal na sinasabi ko. Yung hindi pang palabasin nyo. Yung mga tipo, yung kakambal na lumalabas. Diba? Nauuna yun, kakambal. Oo. May kakambal. Di ba yung mga ganang tipos? Pero yun po talaga katotohanan po. Kaya nga very common po sa mga babae pong nabuntis, no? At maraming buntis, Oo. no? Yung pagbubuntis po ang isa sa mga risk factor for almoranas. Kaya parang marami talaga, Doc, na nagkakaroon ng almoranas. So, may tuturing bang common na lang ito, Doc, na pangkaraniwan na lamang at hindi na dapat ikabahala? Well, siguro, hindi lang kasi ito na pag-uusapan. Number 2, hindi po nagpapa-check up talaga. Dahil nahiya po, syempre, baka, patutuwa rin ako niyan. Yung mga ganun tipo, nakakaya pag, di ba, magpakonsulta. No, may mga ganyan akong pasyente. Pero nakakatawa yung mga ibang pasyente ko pong may ganyan. Meron ako mga 2 pasyenteng lalaki kasama yung asawa. No, mismo yung asawa nag-uudyok sa magpatingin ka na. No, yung parang kasi baka lumala pa Oo. di ba? Yung mga tipo. May mga babae din naman ako na ganun din, nagpapa-check up na rin. Importante yung talaga dito is magamutan tama, no? Maagapan, yun siguro importante, maagapan po. Huwag niyo pong kalilimutan po yung maagapang pong word, no? Kasi nga po, alam ko, naintindihan ko po, na nahiya kayo magpakonsulta, kasi nga po medyo parang bakit yun ang kailangan pag-usapan? Yung mga tipo. But then, wala, it's part of you, no? It's part of you na, wala tayong magagawa po doon, di ba? Pero ang point doon is mabigyan kahit mag-guide kayo ng inyong pong doktor para kung ano yung dapat na gawin. Okay. Eto pa, Doc, ano nga daw po ba dapat gawin sa internal hemorrhoids? Need nga rin daw po ba yung i-hot sit spot? Pwede rin naman po. Though hindi siya masyado makakaabot sa kaloob-looban kasi nga po, syempre yung usok po hanggang bandang bukana lang yan eh. Yes. Diba? Pero makakatulong naman po kahit papaano. No, kahit papaano po yung pumaga ng conservative measures. Sa internal hemorrhoids, Doc, ina-advise pa rin natin yung pag-take ng Hemaway. Dapat po talaga, yun po talaga, pag internal po, yun talaga po dapat, no? Oo. Yung Diosmin hesperidin po, kinakailangan po natin yun. Siguro, suporta na lang po talaga yung pong, yung hot seats na sasabi natin. Ano nga po bang components nitong ating Hemaway, Miss Jackie, yung sinasabi ni Doc na Diosmin hesperidin? Okay, so ang atin pong Hemaway ay meron pong generic name na tinatawag nating Diosmin hesperidin na 500 milligrams. Bali po ito ay nagmula sa plant-based po na chemical. So tinatawag po itong phytochemical drug.
Kasi po, ito po ay galing sa sinabi nga ni Doc Karina, citrus dried fruits. So, dun po siya nagmula. So, technically, plant-based po ang ating Hemaway. Okay, so para sa mga may allergies sa gamot or sa mga pagkain, sensitive masyado ang kanilang katawan, safe naman pong inumin ito, Miss Jackie. Okay, sa atin pong research yan, wala pa naman po tayong mga napag-alamang allergic dito sa ating Hemaway na gamot Yes. since plant-based po. Ang hindi lang po maaring mag-take ay isa yung nagpapa-breastfeed nga Okay. kasi kulang po sa research. Wala pa tayong study dyan. Tsaka yung mga buntis na binanggit nga ni Doc kanina. Yung mga kaso naman pong may tinitake na maintenance medicine para sa kanilang blood pressure o di naman po kaya sa blood sugar level dahil nga po diabetic, okay Yes. rin lang po isabay kung sakaling meron nga rin po silang almoranas. Opo, actually marami pong nagtatanong yan sa ating Oo. text message kasi nga sabi nga ni Doc ang old age or syempre Yes. habang tumatanda dun nga 'di ba isa sa risk factor nga yun ng pagkakaroon ng almoranas. So pagka po kayo ay may iba nang tinitake na medicines or maintenance medicine tapos po kayo ay may almoranas at niresetahan ng doktor, maaari po itong pagsabayin. Wala naman po itong drug-to-drug interaction po. Okay. Usapang almoranas o hemorrhoids, yan nga rin po ang ating babalikan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Para nga rin po sa may mga katanungan or concern sa supply ng Hemaway sa kanilang lugar, Luzon, Visayas o Mindanao man yan, ibibigay po muli sa atin ni Miss Jackie ang kanilang hotline number. Miss Jackie? Yes, kung kayo man po ay may mga na-encounter na problema sa ating stocks, maaari po kayong mag-message sa 0998 583-1397 or maaari din po kayong mag-message sa ating Facebook page Hemaway. Ayan, for sure, yung mga naka-online po ngayon, nagta-type na rin po ng kanilang mga question. At meron na nga rin po isa dyan, Miss Jackie, di ba? Yes, meron nga po tayo dito, Doc. Ang sabi niya, yung anak daw po niya ay tuwing nagdudumi, meron daw pong kasamang dugo. Pero pag tinatanong daw po niyang bata kung masakit, wala naman daw po. Ayan, bakit na kailangan pong masuri mabuti yung ganyang, ilang taong kaya yun? Hindi niya nasabi ko ilang taon. Doc, Dapat po siguro masuri pong mabuti yung ganyang pong mga kaso. Kasi hindi po natin alam, baka may problema siya sa kanya pong bituka. Number 2, baka may bulati, pasintabi po sa kumakain. Number 3 po, baka po may problema siya sa kanya pong dugo mismo. Okay? So, mainam po talaga dalhin nyo po sa pinakamalapit na malaking ospital sa inyong pong lugar para po ma-examine siya mabuti. Usually ba, Doc, ang almoranas o hemorrhoids, anong age nangyayari or maaaring dumapo sa isang Wala lang pong tao? hard and fast rule, pero it's very unusual, not common, sa mga bata. No? Kasi nga, di ba sabi ko, elastic po talaga yan Okay. Di ba? Sabi ko nga po, aging per se. Aging per se. So, usually po, yung mga nagpapa-check up po sa kliniko ay late 20s, early 30s, 40s, yung mga ganun po, mga 40ish po. Yan usually po yung nagpapakonsulta sa akin. And mga elderlies, Yes. no? Mga elderlies po talaga. Pero very unusual yan sa Bata. well, wag naman sana, pero iba ho pumapasok sa isip ko. Medyo medico-legal. Medico-legal po pumapasok sa isip ko. No? But then, sabi ko nga po, kinakailangan pong maisilip at ma-examine mabuti yan. Okay. At eto nga pong pagpapa-check ng almoranas, Doc, ano nga daw po bang usual specialization ng doktor ang kinakailangan para sa mga may kaso ng almoranas? Alam mo, wag na ho kayong magpakahirap kung maghagilap. No, even your family physician, your friendly kapitbahay, very near you na family physician sa inyo pong lugar ay pwede nyo pong puntahan para po magpakonsulta po kayo. You don't need super specialist, like gastroenterologist for that matter po. Even your friendly family physician po ay pwede nyo puntahan po. Lalo na po sa pagpasok po ng Universal Healthcare law, okay, lahat po tayo ay dadaan po sa primary care, no? Primary health care po tayo para po mas mura. Okay? Saka na lang po natin i-refer talaga po pagka grabe na po yung kaso, which yun naman po ang gusto i-prevent ng primary health care, na wag na pong umabot yung agapang kaagad. Yun po yung gusto natin mangyari po. Maagapan po lahat yung mga ganyang klaseng problema. Okay. Eto nga po, almoranas, paano nga rin daw po ba dinadiagnose, Doc? Like for example, sa mga may ubo, kinakailangan dumaan sa x-ray, di ba? Or yung ibang sakit, kinakailangan ng blood test. Sa almoranas, Doc, paano? Ay, po, napakasimple. Kaya po sabi ko, miski yung family physician nyo, kaya pong gamutin yan. Kinakailangan po ng kumpletong history, complete history, magandang history taking po, at po examination. No, talaga pong wag kayo pong matakot, wag ko kayong mahiya. Kung sakasakali pong bubuksan po ng konti yung pong anal area. Baka po medyo ipopoke ng konti ng inyong pong doktor, no? Kasi ganyan po talaga yung pong examination pong ginagawa po sa inyo. Wag ko kayong papayag na kayo po ay nagpakonsulta ng almoran at hindi malang sinilip. Wag kayong lalabas ng clinic, no? Kasi kumpleto bayad nyo pero hindi kumpleto ang kanyang examination. 'Di ba? Wag niyo po kalilimutan 'yan. Kinakailangan po ma-examine po yung behind ninyo para malaman po para external hemorrhoids lang po ito.
ay, ito po medyo magana po. Mukhang mag-uumpisa na kayo mag-internal hemorrhoids. So, kinakailangan talaga po, ma-examine kayong mabuti. Mabilis ba yung pag-progress niyan, Doc? From internal to external or external to internal? Opo. Ay, oo, mabilis siya pagka hindi mo binago ang iyong lifestyle. Okay. For example, na-diagnose ka na may hemorrhoids ka. Oo. Pero hindi mo pa rin binago ang lifestyle mo, no? Talaga pong kain ka pa rin ng karne, hindi ka pa rin kumakain ng fiber-rich foods, hindi ka pa rin uminom ng maraming water, wala ka pa rin ginawa kundi nakaupo lang, puro ka tablet, puro ka Netflix, puro ganun. Wala, no? Talagang mabilis yan, magpo-progress. Okay. May mga pagkakataon, Doc, na pinopoke rin nila, or parang pinapasok nila sa loob, Doc. Okay lang ba yun? Or maaaring makapag-infect pa yun ng almoranas? Ako sinasabi ko sa kanila, pwede naman kasing kayo. Oo. Pwede pong kayo. Magpasok po niyan. Pero kinakailangan, hugasan niyo muna po yung kamay ninyo ng sabon na tubig. No, kasi remember, ito po ay part ng katawan nyo na internal. Ipapasok mo di ba? Ayaw mo na ikaw pa magbigay ng bakterya, di ba? Sa ganong situation. Kaya mainam po na pagkaganyan, hugasan muna po ang kamay ng sabon at tubig, tapos kayo na po, yung iba po talaga na ibabalik pa yung mga kasi alam po yung iba, dahil po kakaire, lalo po lumalabas, di ba? Yes. So, depende na po talaga sa situation. Sabi ko nga po, importante magapan. Ito nga po ating Hemaway, Miss Jackie, pang-prevent nga po ba o panggamot ng almoranas? So, ang ating Hemaway po ay ginagamit na panggamot po. So, kahit na po anong antas ng almoranas, maaari po itong i-recommenda o ibigay ni doktor. Okay. Ito, Miss Jackie, ay over-the-counter, tama, di ba? Hindi na kinakailangan pa ng reseta ng doktor. Yes, opo. Maaari itong bilhin ng over-the-counter, ngunit yun nga, lagi natin sinasabi na kailangan pa rin ng gabay ng doktor. Kaya higit na higit namin kayong sinasabihan na mas mainam na magpa-check up po tayo. Okay. At para nga po, Miss Jackie, sa may mga katanungan muli sa Hemaway, ang ating hotline number. Yes, maaari po kayong mag-text sa 0998-583-1397 or maaari din po kayong mag-comment or mag-message sa ating Facebook page, Hemaway. Ayan, PM is the key na rin po. Kung wala man Yes. po kayong load pang text, ayan, dahil naman po yung lahat ng bahay karamihan, di ba, opisina ay may wifi, mag-PM na lang po sa ating Facebook page. Doc, ang ating clinic address, mga nagtatanong, nasa malalayong lugar, meron pa daw po ba kayong ibang clinic? Wala po ako sa Montalban, nasa Pasay area po ako. Balbidos Clinical Laboratory po, nandiyan po sa Buendia, corner FB Harrison. Madali lang po matagpuan po yan, nasa kanto lang po yan, Balbidos Clinical Laboratory. Andyan lang po ako, Monday to Saturday, 12 noon to 4 p.m. At bukas din po yung public po, aking pong Facebook page, Reynaldo Lemos Salinel Jr. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr. Miss Jackie, may mga shout-out pa po tayo. Yes, binabati ko lang po ang mga kasama natin sa Seeking Group. Alam ko Yes. nakikinig at nanonood kayo. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Miss Joyce, Miss Karina, Kuya D, at sa lahat ng nanonood pa. Maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan ng Hemaway po. Available po sa lahat ng Mercury outlets. Okay. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon nga rin po sa ating mga nakasama, Dr. Ray Salinel Jr. at Miss Jackie Palaganas. At muli paalala nga po natin na kumain ng mayaman sa fiber na pagkain ng sa gayon maging mainam po yung ating digestive system at mas maging mainam nga rin po yung ating bowel movement. Nang sa gayon ay makaiwas nga rin po tayo sa almoranas. Inyo nga rin pong nakasama, Elanid Bensal, at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang